May isang giyera na walang nag-usap, pero kung mangyari yan, matatapos ang mundo hindi dahil sa nuclear weapons, kundi sa isang bagay na, mas malala pa. Tapos ito yung part na walang nakakaintindi. Parehong side iniisip na mananalo sila. Pareho silang mali, kasi sa giyerang ito, walang nanalo, may natalo lang, at isang mas malaking talunan. Ngayon, i-discuss natin ng detalyado kung ano ang mangyayari kung magkagiyera ang United States at China. Sino ang matatalo? Nagdesisyon ang China, i-invade na ang Taiwan ngayon, o mawawala na ang pagkakataon magpakailanman. Lumalakas ang pressure mula sa Amerika. Unti-unting lumalayo ang Taiwan sa Beijing. Ang political legacy ni Xi Jinping ay nakasalalay sa reunification, kaya lumabas na ang mga utos, nagsisimula na ang invasion. May 370 warships ang China. Ang Amerika naman, may 270, pero 11 aircraft carriers kumpara sa 3 ng China. May 4,000 missiles ang China na handa na, pero mayroon ang Amerika na wala ang China. Mga alyansa, totoong alyansa na gumagana. Nagbabago ang lahat doon. Lumilipad na ang mga missiles. Nag-launch ang China ng 4,000 missiles sa mga American bases across the entire Pacific, sa Okinawa sa Japan, Guam, South Korea at Pilipinas. Lahat ng American base within 2,500 miles ay sabay-sabay na tinarget. Ang layunin ay brutal at simple. Paralyzin ang response ng Amerika bago pa man magsimula ang totoong labanan. Libu-libong American troops ang namatay sa unang oras. Ang mga base ay nawasak, ang mga barko ay tinamaan at lumubog, ang mga eroplano ay nasunog sa runways bago pa man makalipad. Pero ito ang pinakamalaking pagkakamali ng China. Sa pag-atake sa Japan at South Korea, na-activate lang nila ang kanilang defense treaties with America. Opisyal ng kasama sa giyera ang dalawang bansa. Nagdala ang Japan ng 34 na destroyers at ang ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nagdagdag ang South Korea ng 22 warships at advanced missile systems. Akala ng China, ito ay magiging one-on-one na laban sa Amerika. Hindi mananalo ang China. Pero ang coalition ay simula pa lang ng mga problema ng China. Inactivate ng presidente ang NATO Article 5. Inatake ng China ang teritoryo ng Amerika. 30 bansa sa Europe ang sumali sa giyera, pero ang Europe hindi naman talaga ang pinakamalaking problema ng China. Ang tunay na problema ay ang economic isolation. Nag-i-import ang China ng halos 12 milyong bariles ng langis araw-araw. Mga 11% lang ang galing sa Russia at ang natitirang 81%. Galing yan sa mga kaalyado ng Amerika. Bigla, pinutol ng Saudi Arabia ang supply sa China, pinutol ng UAE ang supply sa China, pinutol ng Iraq ang supply sa China. Pwede kang maghintay, pinutol ang supply sa China. Sa loob lang ng ilang oras, nawala ng China ng 81% ng supply nito ng langis. Hindi kayang punan ng Russia ang kakulangan. May sariling problema si Putin sa Ukraine, at sa totoo lang, hindi niya sisirain ang ekonomiya ng Russia para lang iligtas ang sa China. Ito ang pangalawang malaking problema ng China. Hindi sila mananalo sa isang mahabang giyera. Wala lang talaga silang resources. Sa bawat araw na nagpapatuloy ang giyera, humihina ang China, at ang mismong pagsalakay ay nabibigo. Ang pag-atake ng China sa Taiwan ay mayroong hindi inaasahang hadlang. Ang Taiwan ay naghahanda na para sa ganitong sitwasyon sa loob ng 30 taon. Bawat beach ay matibay na pinatibay. Bawat port ay pwedeng sirain sa isang pindot lang. Bawat pangunahing kalsada papuntang Taipei ay pwedeng gumuho. Ang totoo, hindi naman kailangang manalo ang Taiwan sa laban na ito. Kailangan lang nilang magtagal hanggang dumating ang Amerika. At mas matagal na nakakasurvive ang Taiwan kaysa sa inasahan ng China. Ang mga sundalong Sino na lumalapag sa mga beach ay agad na nahaharap sa mga mina, missiles, at putok ng machine gun. Ang ilang sundalo na nakarating sa Taipei ay nahaharap sa matinding urban warfare, block by block, building by building, street by street. Ang invasion na ito ay dapat sana ay isang mabilis na 48-hour na tagumpay. Sa halip, nagiging buwan-buwan na bangungot ito. Araw-araw, lumalaban ang Taiwan para sa isa pang araw. Lumalapit ang mga American carrier, at bawat araw ng labanan ay nagkakalaga sa China ng libu-libong sundalo at bilyon-bilyong wala naman sila. Ito ang ikatlong malaking problema ng China, ang invasion ay pumapalya.
Pero habang namamatay ang mga sundalo sa mga beaches ng Taiwan, ang totoong giyera ay nangyayari sa ibang lugar. Ginagamit ng Amerika ang pinakamabangis nitong sandata, hindi missiles, hindi bombs. Ito ay economic sanctions, kumpletong economic isolation. Nag-i-import ang China ng $2.56 trillion worth of goods kada taon. Pinutol lahat ng Amerika. Agad sumunod ang Europe, sumunod ang Japan, sumunod ang Australia, sumunod ang Canada, sumunod ang South Korea. Bawat malaking ekonomiya ay huminto sa pakikipagkalakalan sa China. Nagsara ang mga Chinese factories ng walang raw materials. Bumagsak ang mga power plants ng walang fuel. Naghihirap ang mga Chinese people sa loob ng ilang araw. Walang imports, ibig sabihin walang factory parts. Walang exports, ibig sabihin walang pera. Ang ekonomiya ay hindi lang bumagal, nag-collapse ito. Ito ang totoong giyera, hindi barko laban sa barko. Ito ay economic strangulation. Sinasakal ang bawat resource na kailangan ng China. At talong-talo ang China. Ang mga American carrier groups nakarating sa Taiwan with 8 out of 11 carriers deployed. Each carrier may mga 75 fighter jets, so that's around 600 American fighter jets sa laban. Suportado sila ng UK na nagpapadala ng sarili nitong carriers, Japan na nagpapadala ng destroyers, at ang Australia na nag-commit ng kanilang fleet. Ang Navy ng China, well, mas malaki, pero hindi mas magaling kapag humaharap sa coalition. Naghunt ang American submarines for 2 weeks straight. Parehong lumubog ang dalawang carriers ng China. Ang pangatlo, hindi man lang umalis sa port. Kung walang carriers, nawawala ng air power ang China over the water. Ang American fighter jets, totally nagdo-dominate sa himpapawid, habang ang Chinese air bases ay nasisira ng cruise missiles. Ang supply line sa Taiwan ay naputol, iniiwan ang Chinese troops sa isla na stranded. Ito ang ika-4 na catastrophic problem ng China. Mas mahina sila militarily pag humaharap sa buong coalition. Ang numbers, alam mo, hindi tatalo sa quality, plus alliances. At ito ang nagdudulot ng, well, isang imposibleng pagpipilian. Ang invasion ng China, bumagsak. Ang Taiwan, nakatayo pa rin. Ang mga tropa ng China, umatras pabalik sa mainland. Ang ekonomiya, wasak. Ang mga tao naghihirap, sarado ang mga pabrika, nawawala ng kuryente, naubusan ng pagkain, at si Xi Jinping, humaharap sa pinakamahirap na tanong. Gagamit ba siya ng nuclear weapons? Ang China, may 500 nukes, long-range missiles na kayang tumama kahit saan sa Amerika, pero ang Amerika, may 3,700 nuclear weapons. Kung maglunsad ang China ng isang nuke, maglulunsad ang Amerika ng daan-daan. Ang Beijing, magiging abo. Ang Shanghai, magiging abo. Hindi maglulunsad si Xi, dahil ang pagkatalo sa conventional war ay kayang lampasan. Ang nuclear war, extinction. Tapos na ang giyera. Humihingi ng ceasefire ang China. Tapos na ang giyera. Panalo ang Amerika. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng panalo? Hindi maliit ang losses ng Amerika. Lumubog ang carriers, nawasak ang destroyers, may mga nawalang submarines, nasira ang mga eroplano sa missile barrage. Maraming American troops ang namatay, napakaraming equipment ang nawasak, at aabutin ng ilang taon para ma-rebuild ang Pacific Fleet. Pero ang losses ng China ay malala, daan-daang warship ang nawasak, halos ubos na ang submarine fleet, ang mga airbase ay nawasak at hindi na magagamit. Maraming Chinese troops ang namatay sa pag-atake sa mga beaches ng Taiwan. Nag-collapse ang ekonomiya, walang pumapasok na langis, walang imports, walang exports, sarado ang mga pabrika, ilang dekada ng isolation ang naghihintay. Grabe ang naging pinsala sa Taiwan. Wasak ang infrastructure, bagsak ang ekonomiya. Ito ang presyo ng pagtatanggol sa kalayaan. Pati Japan at South Korea nagdusa rin, inatake ang mga base, wasak ang infrastructure, at bumagsak ang global economy. Ang Taiwan ang gumagawa ng 60% ng semiconductor sa mundo at 90% ng advanced chips. Dahil sa giyera, nasira ang produksyon ng chips. Lahat ng smartphone hindi na magagawa. Lahat ng kotse hindi na magagawa. Trillions ang nawala sa global economy. Ang 2008 crisis ay $2 trillion. Ito, 5 times worse. Sobrang dami ang nawala ng trabaho sa buong mundo. Tinalo ang China, pero maraming sundalong Amerikano ang namatay ang Pacific. Tinalo ang China, pero maraming sundalong Amerikano ang namatay ang Pacific. Yan ang sagot. Lahat talo. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-subscribe na. Ito ang Ambing PH. Ano sa tingin nyo?
Hindi ba maiwasan ang giyera sa pagitan ng US at China o kaya pa bang iligtas ng diplomasya ang ekonomiya ng mundo? Ipaalam sa amin sa comments.